Ang sabi nila, bulag daw ang pag-ibig. Ngunit, ang nakaranas na nito ay kabaliktaran na sinasabi. Ang pag-ibig nila ay nagbibigay daw ng malinaw na pananaw, matatag na karakter at matagaan na puso. Oo, ang pag-ibig nga ay kakaibang halimaw, ngunit hindi kasing katutuwa tulad ng buhay natin. Sarki! Sarki! Bagay na malalaman ng isang maharlikang dalaga at ng kanyang pamilya sa madaling panahon. Nasaan ang aking anak? Narito na po kami, Ama. Ngunit, saan ang inyong kapatid? O Psyche, lumabas siya kasama ang isa sa mga manliligaw niya. Oh, mabuting balita yan. Malamang ito na ang makakatuluyan niya. Hindi kami sigurado riyan, Ama. Bakit naman? Kayong tatlo ay nakatagpo na ng prinsipe bilang asawa. Bakit naman iba ito para sa kanya? Masyado po kasi yung maganda. Baka maghanap din siya ng iba. Po, ang sabi-sabi rin ay maging si Venus ay nagsiselos rin sa kanyang ganda. Ba? Ang Diyos ng kagandahan mismo ang nagsiselos? Nagsiselos? Ganon nga ba? Wala ang katotohanan. At ano naman yung opinion? Mas maganda nga ba talaga siya? Alam ko na. Dalhin mo dito ang aking anak kung sakaling matagpuan niyo siya ng gising. Pinatawag niyo kayo na. Anak ko, may papagawa ko sa iyo. Ito napaka-importanteng trabaho. Wala pa ba ang aking anak? Wala pa po. Inahanap namin siya kung saan ngunit wala siya. Ang mga gusto mananatiling nawawala ay bihira na lang nakikita. Gayunpaman, nabigo siya sa kanyang plano. Panahon na para ako mismo gumawa sa sarili kong kamay. Oo, mahal ko, Psyche. Ipaghinga mo ang magagandang mata mo. Dahil ngayong araw, ang mga mata ng kalalakihan ay hindi na muli titingin sa iyo ng may paghinga. Mula ng araw na yon, wala ng lalaki ang nangligaw kay Psyche. Naabandona na din ang minsang magarbong syudad na ngayon ay nakakaranas ng paghihirap. Nagsara ang mga tindahan at lumipat ang mga tindero sa mas maraming mamimili. Dahil sa lakas ng gayuman ni Venus, ang mga lalaki at babae ay ininiwasan na siya upang hindi madamay sa sumpa. Dahil hindi nila gustong tumandang dalaga ang kanilang anak, ang hari at reyna ay gumawa ng paraan upang makatulong. Ikaw ba ay sigurado na riyan? Ang mga dahon ay hindi nagsisinungaling. Ang prinsesa ay hindi na makapag-asawa ng isang mortal. Siya ay bibigay sa naghihintay na kinalimutang bundok at siya ang kinakatakutan ng Diyos at ng tao. Hindi ito maaari! Ano ang dapat nating gawin? Ako ay patawarin mo, Iha. Ngunit, paano natin siya makikilala? Makikilala natin siya agad dahil siya ay isang dragon. Ah! Hindi ito nangyayari! Hindi ito totoo! Psyche, saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Kaya si Psyche ay tumakbo. Psyche! Psyche! Tumakbo siya hanggang mga paa niya ay hindi na kayang buhatin siya. Ngunit, sa swerteng taglay, ang tadhana ay nakialam. Bakit ka nawawala ng pag-asa? Ano yun? Hindi naman lahat ay masama tulad ng mga nangyayari. Ano? Saan? Sino ka ba? Kila ako bilang Zephyr, ang kanlurang hangin. Oh, salamat. Mas mabuti nga ito. Walang anuman. Handa ka na ba? Handa? Handa para saan? Para mo kilala ang master ko, syempre. Ang master mo? Ako? Hahaha. Huwag ka matakot. Walang panganib dito. Wow! Nakakamangha. Tao po? Mag-utos ka lang at narito kami. Kami? Sa
paggabay ng mabubuting espiritu, ang dalagang prinsesa ay inilipot nila sa kanyang ingrande at bagong palasyo. Sigurado siya at nasa isip niya na hindi halimaw ang kanyang mapamangasawa, ngunit may isang kamangha-manghang kapangyarihan hindi nakikita tulad ng mga espiritu. Kapag gumagabi, dumarating ito, ang boses nito, ang magandang boses ng isang Diyos. Yun lang ang tanging niyang alam tungkol dito. Madalas hinihiling niya na manitili ito kasama niya buong araw upang kanyang masilayan ang mukha nito. Ngunit hindi ito pumapayag. Huwag mo akong magdudahan, mahal kong Psyche. Maniwala ka lamang at ang iyong pag-ibig at hinihiling ko sa iyo, magtiwala ka. Sa maraming araw, kontento si Psyche. Ngunit sa paglipas ng oras, nagsimula na siyang mangulila sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Iniisip niya kung naalala rin ba siya tulad ng pag-alala niya sa kanila. Isang gabi, labis ang kalungkutan ng kanyang naramdaman. Nakiusap siya sa kanyang asawa na hayaan siyang bumisita sa kanyang mga kapatid. Nanatili itong tahimik, ngunit hindi tumanggi. Sa kanyang hiling, nang sumunod na araw, nasupresa siya sa balitang dala ni Zephyr. Oh, isasabi ka kung makita kayong dalawa. Isipin mo ang pagkagulat namin matapos hindi makarinig ng balita tungkol sa iyo. Oo, nagsimula kami mag-isip na may nangyaring masama sa iyo. Wala kayong dapat ikatakot. Ligtas ako. Ngunit, masaya ka ba? Oo naman. Bakit mo natanong? Mukha ka lang malungkot. Ngunit, kung may asawa kang kayang ibigay lahat ng ito sa iyo, alam kong hindi ka malulungkot. Tama ba, Psyche? Makalipas ng ilang araw, ang mga kapatid niya ay nagselos sa magandang kapalaran ni Psyche. Sa kanilang inggit, nagplano sila na sisirain nila si Psyche at ang kanyang perpektong buhay. Ayokong gawin! Psyche! Kapatid ko! Hindi mo ba gustong malaman ang itsura ng iyong asawa? Siyempre gusto ko! Ngunit nire-respeto ko ang kanyang hiling. Mabuti siya at mapagmahal na asawa. Paano ka nakakasiguro? Malay mo yung asawa mong dragon ay pinagtatakpan ka lamang parang pagkain. Hindi! Hindi! Mali kayo! Kung ganon, patunayan mo na tama ka at mali kami. Dalhin mo itong lampara at pumunta ka sa kanya habang nakatulog. Ikaw ang tumingin. Dalhin mo ito. Ano? Bakit? Kasi kung siya nga ang tulad mo, sabi ng hindi kailangan. Subalit siya ang tulad mo, kilala namin. Gamitin mo ang lahat ng pagmamayari niya ay mapapasayo. Hindi! Hindi ko kaya! Pag-isipan mo, Psyche. Lumipas ang mga araw at habang mas iniisip ni Psyche ang mga sinasabi ng kanyang mga kapatid, mas nagkakaroon ito ng linaw para ba naghahanap ng huling piraso ng isa palang isipan. Kailangan malaman niya ito. Oh, Psyche, ba't ka nagduda? Ako? Hindi magbubunga ang pag-ibig pag walang pagtitiwala. Anong nagawa ko? Hinanap ni Psyche ang kanyang mapagmahal na asawa ng ilang araw. Ngunit hindi niya ito matagpuan. Sawi ang puso at nahihiya, wala siyang ibang maisip na makakatulong sa kanya kundi si Venus mismo. Naparito ako para hanapin ang aking asawa, ang iyong anak. Pakiusap, kailangan ko ng tulong mo. Bakit ka naghahanap ng mga bagay na alam mo namang hindi mapasayo? Mahal ko siya. Mahal? Ano nga ba ang alam mo sa pagmamahal? Kung wala siya, wala akong gusto. Wala akong nararamdaman. Wala akong silbi. Ang isa kang hangal na munting babae, hindi ka makapag-isip para sa sarili niya. Tama ka. Mali nga na pumunta pa ako rito. Sandali! Dalawang gawain. Dalawang simpleng gawain. Kompletuhin mo ito at aking kausapin ang aking mga anak sa ngalan mo. Anong kailangan kong gawin? Dapat ang isa ay maging malinis. Kaya naman, kailangan natin iwalay lahat sa silid na ito at isaayos dapat na malinis na tambak. Ano? Kahit may trabaho ako, buong buhay ko, hindi ko kayang gawin ang mga gawain na ito. Kaya nga, kailangan natin maging masipag.
Inaasahan ko ito mamayang gabi. Mamayang gabi? Ngunit, imposible ito. Kung gayon, patunayan mo sa akin at sa iyong asawa kung gaano ka kamaparaan. Habang umiiyak si Psyche, napansin niya na may maliliit na punso na mga butil ang mga gumagalaw sa palibot niya. Mga langgam. Isang hukbo ng mga langgam ang lumabas mula sa sahig at sinimulan ayusin ang mga butil. Sa buong araw, si Psyche at ang kanyang munting hukbo'y nagtrabaho ng magkasama upang makumpleto ang imposibleng gawain. Dayang babae! Patawad po. Nakaigli po yata ako. Nagustuhan niyo po ba? Nagustuhan? Imposible ito. Ito ay gawa ng aking anak at hindi sa iyo. Ngunit walang dapat ikababahala dahil alaala ka na lang sa kanya. Kainin mo ito at magpahinga ka ng mabuti. Kakailanganin mo yan. Kunin mo ito at maglagpay sa lupain ng mga patay at doon mo hilingin kay Proserpina na ilagay sa kanyang ganda sa kahunuyan at ibalik ito sa akin. Si Proserpina? Ang reyna ng mga patay? Sige na, bilisan mo! Kung haharapin ko ang kamatayan upang mahawakang muli ang mukha ng mahal ko, isa lamang itong maliit na kabayaran. Sandali, Psyche. Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa mabuhay na wala ang aking mahal. Di na kailangan. Mayroon pang ibang paraan. Ibang paraan? Oo, ilagay mo ang kahon malapit sa pasulat. Kuna ang bahala kay Proserpina. Talagyan ito ng kanyang ganda at ibalik ito sa iyo. Bakit mo ito ginagawa? Para hindi ka magdusa tulad ng kapalaran ko. Kunin mo ito. Paano mo ito napuno ng napakabilis? Marami kang mga tanong na siya namin napakahirap sagutin. Dalhin mo ang kahon kay Venus. Ngunit ingatan mo ito at hindi mo ito mabuksan. Salamat mula sa akin at sa aking asawa. Salamat! Humayo ka. Sa kabila niyang pagpigil, hindi matiis ni Psyche na tingnan kung ano ang laman ng kahon. At dahil nga roon, nakatulog siya hanggang sa matagpuan siya ni Cupid. Hindi ako kinalimutan ng pag-ibig. Paano ko magagawa iyon? Ipinagsama tayo ng pag-ibig. Wala makakapaghiwalay sa ating dalawa. Oo, mahal ko. Ay masasaksiyan natin ang isang pambirang pangyayari. Matapos matagumpayan. Bukod doon, meron ba ditong tumututol sa pag-iisang dibdib nila Cupid at Psyche? Mabuti. Tulad ng mga parong-parong lumabas sa kanyang kukon, si Psyche ay namulaklak rin mula sa buhay patungong mortalidad. At kaya naman, nagsama si Psyche at Cupid sa buhay ng walang hanggan kasiyahan. Ang pag-ibig tulad na nakita niyo ay kakaiba, ngunit hindi kasi katuwa tulad ng buhay